Nagpapalit ng pirma para sa charter change, kumalat din ang isang paid advertisement na tila sinisisi ang konstitusyon. Tinawag yan na OA ng isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Panahon yung commercial, ads, commercial ng nitong People's Initiative. Naku, may commercial pa. At tinawag ng OA ng isang mambabatas. O sino ito? Kailangan bang purihin natin itong mambabatas na to? Na tinawag na OA itong advertisement na ito? Kasi ang sabi dito sa advertisement na to, EDSA Puera. Ibig sabihin yung EDSA 1, yan ang naging problema ng bansang Pilipinas. Pag-usapan natin. para ayusin, itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang batas. Galing, no? Gawing saligang batas ang saligang gawing saligang patas ang saligang batas. Alam nyo sa isang banda, sa totoo naman yung 1986 Constitution natin, 86, 87, medyo hinog sa pilit ang ginawa doon. Medyo mabilisan yun, niratrat yun eh. Kasi yun yung ginawa yun nung napalitan si Marcos. Marami doon na nakasingit doon sa batas na yun na hindi talaga para pro-Pilipino. Marami nakasingit sa batas na ron para diinan lang ang mga Marcos. Ganun yun. Kaya ako, hindi ako sang-ayon palitan ngayon. Yung gagawa na naman, yung mga nakaupo ngayon, delikado. Gaya dati. Parang sobrang galit nila sa Marcos, parang yung batas natin, nagka-leche-leche. Ngayon, ganyan din. Swapang. Hindi man lahat, pero maraming swapang. Galit na nga si Pulong eh. Pinag-PPI na nga sila eh. Huwag ngayon tayo ulit magpapalit. Talagang pangit. Umeere sa iba't ibang TV network ang commercial na yan na nagsusulong ng charter change o pag-amyenda Umeere yan sa ABS. Ewan ko lang. ng konstitusyon. Tila sinisisi ang 1987 Constitution na nabuo matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ang pagpasok ng edukasyong de kalidad, EDSA Puera. Ang magsasaka, EDSA Puera. Land ownership ng foreign investors, EDSA Puera. Ang commercial na yan ay isa Ito na, sumbatan na. EDSA Puera, EDSA Puera. Ulit hindi ako kampi doon sa pinatanggal sa EDSA. Kaya lang, pagka ganito ang nangyayari, hindi maganda. Alam mo mangyayari sa inyo, may away kayong dalawa. Dadamay nyo pa, tapos kayo makikinabang. ang paid advertisement o binayaran ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakausap ng News 5 ang law firm. Di nga. Kanila, kliyente nila ang nagbayad ng sino yung kliyente nyo? Palusot. naturang ad, ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. This is a private initiative. No public funds were Utoy! Attorney Utoy! Attorney Utoy! Talaga lang? Hindi naman po kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang. Anong tanong mo, Coach Oli? Yun nga. Di nga. Hindi raw paid ads at kliyente raw nila nagbayad. Di imbestigahan nyo. Sinong kliyente? Dapat may kapasidad magbayad. Sinong kliyente yung nagbayad? Taong bayan nagtulak? Pilipino nagtulak? O congressman na nagtulak? Nagtatanong lang. Kayo ba? Naniniwala dito sa dalawang ito? Kliyente raw nila nagbayad? May punto si Spencer Lacalle. Sabi niya, away Marcos at Dilawan. Pinoy na naman ang kawawa. Kaya sabi ko dati, wag na iboto Dilawan. Silang dalawa nag-aaway, ginagamit tayo. Ang pinakamaganda niyan, tama Spencer Lacalle, pero pinakamaganda niya, wag na dilaw. Wag na pula. DDS na. Ayos no. Hindi, totoo naman away sila ng away. Parehas din naman sila. Di ba? Pa-effect lang nila yan dalawa Nagagamit tayo sa drama nila. Ang nagpapalitan sa kapangyarihan, pula at dilaw. Ilang taon na. Real talk, umasenso ba Pilipino sa pula? Umasenso ba sa dilaw? Buti nga umasenso pa tayo noong panahon ni Duterte. Alam nyo kung hindi tayo inabot ng COVID noong panahon ni Duterte, alagwa na Pilipinas ngayon. At sa isang banda, kung ang nakaupo
nung panahon ng COVID, pula o dilaw, lubog na tayo. Baka hindi na tayo umahon. Oh. Sinuwerte lang tayo, si PRRD nakaupo nung COVID eh. Komentaryo nga kayo kung naniniwala kayo sa dalawang to. Opinion ko yun. Ayaw ko maniwala eh. Wala kayong magagawa. Utoy, ha? Utoy. Burst, nanggagaling po ito sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Napareact din si Kabataan Party Yung dalawang utoy na yun, ang lalo nyong ginulo eh. Huwag na kayong sumali. Huwag na kayong sumausaw. Utoy, ano na? Shot tayo, shot! para pinabili itong mga attorney ngayon. Ay, nakong. Hindi, magtalino yan, ha? Utoy. Eto na! In this advocacy. Napareact din si Kabataan Party List Raul Manuel sa paid advertisement. Napaka-OA raw ng paninisi sa konstitusyon na para bagang ito ang tanging solusyon sa mga problema ng bayan. Very misleading talaga siya. OA daw. Sabi ni representative, OA. Hindi, walang kamay, ganun lang. OA. Ha? Pumapalag si Raul Manuel. Raul? Hindi, ako sang-ayon sa mga sinasabi ni Raul Manuel, ha? Yung motibo niya, hindi ko alam. Yung sinasabi niya, oo. Kaya ano sa tingin niyo motibo niyan? Ako, sa opinion ko, ha? Magtatanong lang ako, Raul Manuel. Di ba, friendship kayo ni, speaker? Di ba? Bakit ngayon parang pumapalag-palag kayo? Hindi nga, ako yung nagtatanong lang, anong meron? Baka kasi isipin ng mga ibang tao, AC/DC ka lang. Ano yung AC/DC, Coach Oli? Kayo na umintindi kung ano yung AC/DC. Ha? Hindi, kasi baka kumukontra ka lang, attack collect, defend collect. Di naman kita pinagbibintangan, kaya nga tinatanong kita. Baka naman nagpapalaki ka lang ng presyo. Tanong yun ha, baka lang naman. Hindi ko sure. Kasi baka atake ka ng atake ngayon, bukas makalawa, tahimik ka na. Anong meron? Hindi ko kinokontra to ha. Pabor ako sa sinasabi niya. Nadududa lang ako. Kasi minsan yung motibo ang tinitingnan natin nadududa ako. Sa bagay, ito namang mga Makabayan Black, lahat naman ata kinontra nito eh. Oo. Lahat ko kontrahin yan. Parang sa buong Pilipinas, sila lang tatlo nila Franz Castro ang mabait. Siya, tsaka si Brosas, tsaka siya. Sila lang matino. Lahat masama. Lahat kontrahin. Ha? Babantayan. I'm watching you. You. I am watching you. I'm watching your foundation. Turuan mo yung isang vlogger, foundation. Ha? Babantayan kita. Dire-diretso mo yung atake na yan, ha? Pag promeno ka, alam na this. Tuloy. Given na sa capacity ngayon ng administration, di ba, ang dami din pinangako, bababaan ng presyo ng bigas, ayusin agrikultura, pati edukasyon. Dami rin pinangako. Yung binibintang sa yung nire-recruit mo, anong ipinangako mo doon? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Kasi sinabi ni Batu yun recruiter ka daw ng NPA. Hindi, tanong lang. Tanong lang yun, baka patawag mo ako dyan. Anong pinapangako mo doon? Totoo po ba yun? At kung totoo, anong pinapangako mo doon sa mga nire-recruit mo? Pero type ko yung pabarong-barong mo. Ha? Ang lakas masculine. Tuloy tayo. May time nga 'di ba na ang presidente siya din yung agriculture secretary. Sa edukasyon sino ang nandyan? Ang vice president. So they have the resources, they have the power, yung national budget, ganyan. Pwede yang gawin nang hindi binabago ang konstitusyon. Ang EDSA per advertisement na yan lumabas sa gitna ng mga balitang Scripted po ni Eleanor. Scripted lang yan kay Raul Manuel. Hindi, mamaya pepreno yan. Pag preno niyan, nakapreno na rin. Pag yan promeno, sunod-sunod yan. Preno din yun sila Franz Castro.
Opinion ko lang yun, ha? Tingnan nyo kung tama ako o mali. Right, Virgil Larissa, shout out. Bayaran na raw para makakalap ng pirma sa People's Initiative Petition na nananawagang bumoto ng sabay ang Senado at Kamara kaugnay ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Sa Facebook post ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, may natanggap daw silang report na may nangihingi na ng pirma sa mga residente kapalit ng stubs na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 pesos. Ayan, no. May suhulan na. Ang dami ng ebidensyang lumalabas. Anong ebidensya mo, Coach Oli? Ayan, no. Mainstream media pa. Mga kapwa mo senador, ano na, tatahimik ka lang dyan, Speaker Romualdez. Ay, huwag kang magtago dyan sa pantry. Sagutin mo ito. Tahasan ding itinuro ni Ungab ang PBA party list na umunoy na sa likod ng signature campaign. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte naman, diretsahang pinangalanan si PBA Party List Representative Margarita Migs. Ganda niyan, laki nung may nakalagay dyan, malaki sa Davao, ha? May malaking tarpaulin o billboard na ata ang tawag dyan, eh. Davaoenos are not for sale. Sagutin mo yan. Congressman Speaker Martin Romualdez, sagutin mo yan. Marami ng paratang. Huwag kang tumago sa pantry ni Nograles. Pakisagot lang. Hindi ko po sinasabing tumatago kayo sa pantry ni Nograles. Pero pagbibintangan talaga kayo dyan. Pakilang po, ha? Ano ba yung pantry? Yun yung, di ba, sa opisina may pantry kayo doon. Doon kayo kumakain. Di ba? Doon kayo nagchichikahan. Sigurado naman may pantry din dyan sa Congress. Nograles na nasa likod daw ng People's Initiative Movement sa kanilang lungsod. Kasabay niyan sinabi ni Pulong na 2 bilyong piso ang tinapyas ng liderato ng Kamara para sa pondo ng kanyang distrito. Tinanong namin ang kampo ni Nograles kaugnay nito pero no comment sila. Ayan, no comment ka ngayon, Nograles. Pagka makabanat kayo kila Eric, ang lalakas ng loob ninyo. Kay Paulo, di ka makakomment. Mag-aantay ka na may magtatanggol sa inyo dyan sa Congress? Ganyan kayo eh. Ito kasi, lantaran po ito, ha. Pinangalanan ka. Pinangalanan ka ng Duterte. Ikaw ang sumagot. Huwag kayong tumago dyan sa mga kasamahan nyo. Ganyan ang style nyo eh. Pag pinangalanan kayo, sagutin nyo. Nagkakainan sila sa pantry. Oo, syempre pantry yun. Doon talaga kumakain sa pantry eh. Isipin mo, ha, 2 billion ang tinapyas sa budget ng Davao sa distrito ni Pulong. Ganyan yung iniipit ng Duterte. Sumagot ka, Nograles. Dalawa na kayo ng amo mo, ayaw nyo sumagot ng diretsahan. Hindi po sila makaka-counter sa Duterte kasi alam nilang guilty sila. Ang daming alam niyan sa loob, mga Duterte. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Yun yung delikado eh. Yung delikado na naman. Ako may tanong, Raul Manuel, ano mas delikado? NPA? Nagre-recruit ng NPA? O yung nagpapabayad ng 100 para sa People's Initiative? Hindi, ako yung nagtatanong lang naman. Wala po kung pinagbibintangan. Kasi nga, meron ka naman dyan. Alam naman natin, public knowledge yan. Ginisa ka nga sa Senado, hindi ka nga sumagot. Di ba, sabi pa nga ni Bato, gagawin niya lahat ng power niya dahil nagre-recruit. Yan ang paratang sa'yo, di umano, nagre-recruit ka ng NPA. O kayo ba, ano ba mas delikado? Yung magpabayad ng 100? O yung mag-recruit ng NPA? Ang linis mo, Brad. Ay, ma'am. Ay, Brad. Ang linis mo. Joint na ang voting, kung ano yung gustong mangyari ng majority sa Kamara, kahit pa ayaw ng Senado, kahit ayaw din ng taong bayan, pwede na talaga yung ipasa. Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong... Tandaan nyo to, brother. Ay, mga viewers. Tingnan nyo yung tono nito. Pakibantay. Shamnul, kulang lang sa hotdog yan. Ba't hindi ba siya nagtatambay sa pantry? Di ba? Walang hotdog yung pantry nyo. Puro kape. Ang laki ng budget ang usapan dyan. Walang hotdog.
Sige na nga, diretso tayo. Bayan. Hindi raw matatawag na People's Initiative kung pera ang pinagagana. People's Initiative nga dapat pero kung initiative pala ito ng mga politiko at ang magiging charter change din naman para sa mga term extension or pagpapapasok pa ng mga dayuhan na kasosyo nila. Dapat tanggalin na party list. Ano palagay mo, Raul Manuel? Kasi nakakagulo yung mga party list sa aking opinion kasi dyan may mga nagtatagong sumusuporta sa kung ano-anong bagay Hindi, tanong lang po, palagay mo ba dapat tuluyan pa yung party list? Raul Manuel. Hindi, nagtatanong kasi medyo nagtataka ako Parang magkakasama kayong umatake sa Duterte dati tapos ngayon ganyan. Malaking question sa akin yun. Anong meron? Anong meron na alam nyo na hindi na alam ng taong bayan? Nagtatanong lang. But one thing for sure, hindi man namin alam. Malalaman din namin kung meron. Share naman dyan, Raul Manuel. Anong meron? Distorted talaga yung People's Initiative. Nagbabalita mula sa Medyo alam mo, kaya araw-arawin natin ito. At ako'y natutuwa, pumalag na rin sa wakas sa mga senador. Nagsalita na rin sila. Bantayan po natin sila Subiri. Alam, kasi ganito yan, Alam natin kung kaninong kampo galing ito. Wag na tayong magmaang-maangan. Obvious naman yung sinasabi na peking Panginoon ni Pulong Duterte. Alam natin kung kaninong kampo to. At medyo wala pang official statement ang Senado, pero kumakasakasa na sila at sumasagot na sila at nakikipagsagutan na. Bantayan lang natin, especially yung mga kaalyado nila. Kasi yan po yung mga kunwari tahimik tapos biglang yung pala payag na sila dyan, tapos yung pala bandang huli magkakakuntsaba ang mga animal. Mag-iingat tayo. Sino ba mga kaalyado niya dyan? Sila Subiri. Diba? Sila yan. So, maging mapagmatsyag tayo, Delikado, kaya kailangan to inaaraw-araw. Huwag natin palusutin. The fact na meron silang ads at ginagastusan, they are serious about this. At merong politiko sa likod niyan. At merong financier sa likod niyan. Hindi basta-basta yan. O, ayan. Next po tayo.